How to make Yun. trap for wild birds. Ito yung hook natin. Ito yung line na gamit natin na stainless wire. 32 pounds. Test. Yun. Tapos, hindi natin ito nagamit na 38 pounds na number 4. Tsaka itong braid. So, ginamit natin dito 10 pirasong may braid. Tapos, 10 pirasong nylon. So, lahat yan may wire. Yan. Yan lahat. So, mga 6 inches lahat yan wire. Pero yung the rest, nylon tsaka braid. So, stay tuned. So, yun. Magandang hapon sa inyong lahat. So, maraming salamat pala sa mga bago nating subscribers, sa mga supporters natin, sa mga silent viewers natin. Thank you sa inyong lahat. Shout out po sa inyong lahat. Ngayong araw, gagawin natin is ito. Wire. Wire to mga idol. Ito yan. Ganito siya mga idol. So, ito fishing wire to. So, yung gamit natin number 3. Ay 4. Number 3 and 4. So, ito number 3. Ito number 4. Ayan. So, pero yung ginagamit natin yung 3, yung maliliit. Kasi mas madali siya mabend. So, ito ulit yung hook natin na maliit. Yan. So, kung nakikita yan. Ito maliliit lang siya. Yan. So, meron siyang wire na siguro mga 7 inches or 6 inches lang. So, kahit ano naman siguro kahit hanggang dito lang kasi pag yung haba ng yung sinusukat ko yung haba ng leeg ng tikling. So, pag na-hook natin yan, hopefully pag na-hook natin hindi na dyan to kayang ngat-ngatin. So, ginagamit niya kasi ginagawa yung tikling mga hunters. Pag yung tuka niya sa gilid, so habang pumupuligtas yung tikling at gusto makawala, nakakagat niya yung nylon. So, hanggat sa maputol na lang yung nylon. So, ito, ewan ko lang kung maputol pa to. Pag naputol pa to mga hunters, finish na. So, wala na tayong alam na iba. So, ito lang yung kakasya dito. So, yung hook natin is may butas dyan. So, finid lang natin dyan. So, tuturuan ko kayo ng isa paano natin ito gawin. So, papakita ko sa inyo paano natin ito nakakabit. Tsaka ano to. Ito yung kakabit natin dito yung braid. So, gagamit ako ng braid mga hunters. Ito. Braid. 100 pounds. Wala lang po yan. Hindi ko ginagamit yun mga hunters. Hindi natin ginagamit pangit na braid kasi. So, yun. Stay tuned lang, papakita ko sa inyo paano natin ito gawin. Dire-diretso dun sa ating mga bamboo rod. So, ito yung rod natin. So, about 1 yard or walang 1 meter ito mga hunters. Kung ano lang gusto nyo, pwede naman hanggang dito lang, ka-exit, ganyan lang. So, dalawang ano lang, space. Pwede naman yun. Kasi napansin ko mga hunters, yung tikling kumakain sila pag nasa baba yung uod, nasa putik o nasa tubig. Pag nakaangat mga ka-hunters, hindi nila kinakain. So yung sa atin nakakain nila kasi pag nilalaglag yung ginagawa natin kasi sinasabit natin. So pag natukaan nila nalalaglag. So pag nalaglag nalulunok nila yun. Pero may sinubukan kasi akong isa na sinubukan ko iangat lang. Wala halos kinakain. So nasira lahat lang kain natin. So mas maganda na yung nasa putik o nasa tubig, yun, sa daanan nila. So papakita ko sa inyo paano natin ito ikakabit ito at paano natin ito gawin.
So siguro mahaba tong video. So ito yung wire natin. Yan. So, ito din yung hook natin. Yan. So may butas yan dun sa ilalim yan. Ayan. So gagawin natin dyan, ipapasok ko lang ito dito. Yan. Tapos gagawin natin, iipitin natin yan ng lungos. Yan. Tapos ito, papaikutin lang natin yan. Yan. Bahala na kayo kung ilan, pero mas mainam mga kahit 5 pataas. Paikutin na ako, minamadali ko lang kaya hindi maganda yung ikot. Pero kung isda yung hulihin mo sa ganitong paraan, mas mainam na maganda yung pagkaka-ikot mo yan. Tapos marami. So, yun. Pwede na yan. Hahayaan ko na muna yan dyan. Saka ko na puputulin yan. Tapos susukat lang ako ng ganito, siguro kahaba. Putulin ko na dito yan. Tapos ito naman, iipitin ko lang dito. Tapos the same, papaikutin ko lang ulit. So pwede naman na iluran, isali nyo yan. Sa akin lang kasi gusto ko lang braid. So itatali natin dito sa butas. Ito yung butas na ginawa natin. Yun. Yan. So yung napapasok natin dyan, pwedeng nylon, pwedeng braid. Kasi alam naman natin, siguro hindi naaabot yan. Pero ako kasi sigurista ko eh. So gusto ko braid. Kasi baka iba yung mahuli natin sa spot natin paglalagyan. So yun, stay tuned nyo pag kabit natin yan dyan. Yung susunod ko, kakabit na natin yan dyan with braid na. So ayun yung gagawin natin. Itatali na natin dito. So mas maganda yung may butas dito sa ilalim ng mga kawayan. Yung makuha nyo. Sa akin kasi yung iba wala. So subla natin dito sa braid. Bali 10 braid yung gagamitin ko. 10 kawayan yung may braid, tapos 10 yung nylon lang. So subukan natin. So pag etong braid yung nakakuha, sana hindi na makalis. So 100 pounds yung gamit ko, hindi ko na ito ginagamit. So gagawin lang natin dito, yan, pinasa ko siya dito sa butas, tapos ipiting ko lang uni-nut. So yan, nakagawa ka ng ganito. Yan. Ito ipasok mo 2 beses. Yan. Kasilain mo. Yan na. Itong hook, iipitin ko dito sa dulo. Yan, papasok ko siya dyan. Para ma-ipitin natin dito. Diretso na tayo dito. Ito naman, tutulang ko na ipulupot dito. Ito wala. Tapos ito, fit ko lang yan. Pasok ko dito sa likod. Pasok sa loob. Hila. Ganun ulit. Hila. Ganun ulit. Hila. Hila. So, tigis na yan. Pwede na yan. So, mas maganda yung parang ganito para hindi malaglag yung hook. Kasi ayaw mo nang naglalakad ka tapos ito, ang tawag nito, hindi naka-secure. So, pwedeng sumabit sa'yo yan. So, yan. Nylon naman yung gagawin ko. Ito, parehas lang yung gagawin ko sa nylon tsaka sa braid. Yung kaibahan lang, ito yung gagamitin nating nylon. So, manipis lang. 10 na. Ito. Yan, 10 na yan. So, lilinisan ko lang yung mga ito. Puputulin ko lang yan. Tapos gagawa pa ako ng 10 pa gamit yung nylon naman. Sige, stay tuned lang. Yun.
Ito yung hook natin. Ito yung line na gamit natin na stainless wire. 32 pounds. Test. Yun. Tapos, hindi natin ito nagamit na 38 pounds na number 4. Tsaka itong braid. So, ginamit natin dito 10 pirasong may braid. Tapos, 10 pirasong nylon. So, lahat yan may wire. Yan. Yan lahat. So, mga 6 inches lahat yan wire. Pero yung the rest, nylon tsaka braid. Thanks for watching.